Magandang araw mga banateros. Ito na nga, tayo ho ay nagna-night ride sa gabi. Anyway, magkikitan tayo sa 5 bagay na gusto ko at ayoko sa GS1250 ng BMW. Ito ang gamit natin. Patagal-tagal na rin ho natin nagamit ito. At nakagamit din ho tayo nito no Europe BMW Motorrad Days tayo noon. I think 2020 if I'm not mistaken. Nailibot natin ng buong Europa gamit ang GS1250. So ano po ba ang doon muna tayo sa ayaw. Isa sa pinaka-ayoko BMW na GS1250, yung masasabi nating negative dito ay yung mabigat. Although hindi mo naman buhatin, pero mabigat in a sense, lalo na pag ikaw ay wala sa lubak, bigla kang napatigil doon. Matik yun, madadrap mo yung motor mo kasi hindi pantay yung karsada pag may lubak. Mailiko mo lang ng konti, so balance ka na kasi nga mabigat. Although pag umaandar, hindi mo naman mararamdaman siyempre. Yan ang isa sa pinaka masasabi kong negative dito sa GS1250. Isa pang negative dito, siyempre, others could say it's not negative, pero isa sa negative din ito, medyo may kalakihan. Because of that, kung mahirap-hirap isingit. Unlike po sa yung mga maliliit na sports bike, yung mga madaling isingit. Alam mo naman sa po pwedeng hindi isingit ang mga motor. Kaya ka nga nagmotor para mapabilis ka sa pupuntahan mo, di ba? Kaya kailangan mo yun ang pangalawa. Pangatlo na masasabi kong masyadong gusto, although depende yan sa tao, yung tunog niya. Siyempre minsan meron tayo alam mo, Pinas, bomba! Yan ang yung tunog niya, siyempre hindi siya ganun ka masasabi nating yung tunog na pang inline 4 ang datingan, hindi ho. Kahit pa mag-cut delete ka o di kaya magpalit ng tambucho, although kasi nakakasawa yung maingay, masakit sa tenga, kaya nga kanya-kanyang preferences. Although sometimes you need the noise, sabi nga loud muffler save lives, kasi nga naririnig ka nung sisingitan mo. Number 4, ang masasabi ko medyo hindi ko, walang iba kundi ang pressure. Okay, medyo may kamahalan po ang GS1250. Para ka nang bumili ng SUV, mahigit 1.5 pataas. Depende pa yan sa may kanya-kanya pang kategory yan. So 1.5 pataas po. Yan o yung talagang isa ho sa mga dahilan kung bakit hindi ho maganda. Diba? Siyempre yung presyo. At panglima, maintenance. Although ang BMW meron silang warranty, 5 years warranty ba yun? I'm not sure, hindi na ako familiar. Pero kayong paman, kailangan mo sa kanila ipagawa. Gusto mo ma-avail yung warranty na yun naman. BMW gold hindi tanso ang presyo niyan. O libang bagay naman na magugustuhan mo sa BMW na GS1250. Sabi nga nila, ito yung bike na end bike. Bakit kanyang end bike? Ito yung pinaka-trophy. Ito yung pinaka-ending mo na Kunwari, nasubukan mo na lahat ng bike. Tulad ko, nakasubukan ko na Harley, nasubukan ko na sports bike,
Nasubukan ko ng grabe itong traffic ang naked bike, classic bike, lahat po yan nakagamit na ako at binenta ko na yung iba, karamihan. Iba talaga ang GS. Bakit kanya? Number one, very reliable when it comes to safety, at saka yung talagang mga asahan mo pang long ride. BMW is that. Ayan ang talagang hindi ka ipapalya. Hindi ka maaasahan mong jowa yan. Diba? Sigurado ka dyan na hindi ka bigla na lang mawawala ng baterya. Yung mga ganun, walang ganun issue sa pagka maintain mo, sigurado ka. Safety wise, ito yung number 2. Safety wise, ang features nito for all the safety that you need. Kaya nga ako nagtataka sa Harley, kamahal-mahal ng Harley, marami pa dyan, walang traction control. Dito ho, all the features na para maging safe, naandi dito ho sa motor na ito. Aside from safety, talaga na nga namang pangatlo ko, yung comfort. Importante yan, yung comfort. Kasi lalo na pag sa Pilipinas, kahit SLEX ka lang, importante ho yung comfort. Pag hindi komportable, makapagod. Tulad nito, kontakin mo, nasa expressway tayo, pero sabi traffic akalain mo ba namang ganito ang traffic sa expressway? Diba? Pambihirang buhay ire. Pambihirang buhay ire. Buti na lang komportable ito. Ako, nakasubukan ko na, baggy lang yung isang sports bike ko. Grabe ho. Baggy lang, sumakit na balakang ko. Kaya nga sabi nila, pang matanda daw ito itong GS1 250. Kaya kung ikaw medyo may edad na at gusto mo na ng comfort, dito ka. Ito talaga komportable, masarap. Ang mahirap lang na dito yung di ba, yung sabi ko nga, yung pag nalubak ka tapos bigla kang titigil, nabitin ka, pare paakyat tapos may lubak, yun medyo bagsak. Pero pag ito nagamit mo na, grabe yung comfort. At sabi nga nila, para kang nalipad, ika nga. Yun yung terminology from kunwari galing ka sa sports bike going to this, para kang nalipad kasi para kang nalutang, ganun. Sa katunayan, kahit nga may humps kaya kung dire-diretso lang angat mo lang ng konti, hindi ka tatalbog, unlike yung mga motor. Iba ho kasi talaga ang suspension nito, napaka sarap ho, tapos adjustable pa lahat, yung features niya ma-adjust mo, diba? At yun yung pangatlo. Pang-apat na isang bagay na masasabi kong maganda dito, syempre itsura. Ito, itsura nito poging-pogi. Kasi talagang pag dumaan to, king of the road, ika nga. Diba kasi yung Harley, malaki siya pero mababa, so di mataas. Sports bike, maganda nga. Maganda rin itsura ng sports bike pero parang big brother mo yun o little brother, basta parang kapatid lang yung tao, itsura nun. Pero ang adventure, parang hari yan adventure bike na GS, dahil nga malaki siya, mataas, para ka talagang ika nga, pag dumadaan ka sa karsada, tumatabi talaga sa iyo mga sasakyan. Ewan ko, natatakot magasgas pang-lima na gusto ko dito, lahat to marami upgrades. Upgradable ito, napakarami. Since sikat nga ang maraming owner nito, ang dami upgrade. Ang dami mong pwedeng baguhin. Even yung upuan katulad nito, matataas na GS1 250. Pero sa Pilipinas, marami ang na-adjust. Pwedeng ibaba, upuan, pwedeng mabawasan. Kami talagang pwedeng gawin.
that magiging komportable ka. Katulad nito, mababa ito. As in, ako po ay 5'6", saktong-sakto. Hindi ka maiilang kuwari pagka tumigil, baba ang paa mo. Diba? O, singit wala na singit. Ang tatabi ho ito mga to. Kaya nga naman kasarap nito. So, sanayan nga lang yung kasi siyempre may kalakihan. So, ayun po ang 5 bagay na ayoko sa GS1250 at 5 bagay na gusto, okay, dito sa GS1250. Pero sabi nga nila, kung ikaw pambalak bumili ng maraming bike, hindi ka nagko-kolekta ng bike, at gusto mo isa lang ang maintain mo, kasi mahirap din maraming bike kaya nga ako binenta ko na iba dahil mahirap yung ang dami mo mini-maintain. Parang jowa lang yan mahirap maraming jowa. Wow, feeling mahirap po yung marami kasi madaming maintenance. Kaya kung gusto mo ng isa lang ang mini-maintain mo at reliable, GS1250 ka na. Pag nakasanayan mo na kahit traffic, masarap dalhin, masarap sakyan, ika. Yun lang, maraming salamat. Yun ay mabilisang blaag lang natin ngayon para ho dito sa GS1250. So, ang problema lang, wala na daw tong stock kasi may lumabas na 1300. Pero sa totoo lang, marami nagsasabi mas maganda pa rin yung 1250. Kasi yung 1300 nawala na yung nawala na yung angas. Ito kasi para talagang hari ang dating Yung 1300 parang pumayat. Although sabi nila mas mabilis daw, mas madaming technology. Iba talagang BM, high-tech pa. So marami pang dinagdag doon sa 1300, pero maraming owner ng 1300 at 1250 ang nagsasabing mas yung 1250 dahil nga sa very reliable. Kasi doon sa 1300 balita ko meron pang mga ni-recall, may mga pumalpak pa daw di umano doon sa 1300. Siyempre bago labas ganun talaga ho minsan, bago pa ma-perfect saka pala lumalabas yung So ito 1250 owner, yan ang sa akin yan ang advice sa akin. Huwag mo muna ibenta yung 1250 mo dahil very reliable, hindi ho madaling masira, as in pang matagalan, ika nga. Uy, ako po, yung mga buha-buhangin, tulad yung buha-buhangin may traction control dyan. Yan ho yung mga nagpapasimplang ba. Pero dahil nga nakaganit, nag-a-adjust yung gulong mo ganun kalupit. So instead of buying, iba ginagawa, bibili nung medyo mababa lang ang presyo, tapos hindi mo masasatisfy, bibili na naman ng bago. Tapos eventually ang ending din nila, bibili sila ng GT, bibenta yung dalawa nila na bili. Siyempre bumibili ka at ginamit mo, bababa ang value niyan. So in the long run, mas napamahal ka pa kaysa sa mag-ipon ka na lang muna, tiis-tiis muna, huwag ka munang bumili hanggang makabili ka ng talagang N-bike, ika nga. Ito yung tawag dito, N-bike. Pag nakabili ka na nito, okay ka na Tapos pag may sobra kang pera, tsaka ka na lang bumili nung iba. Saka hindi ka rin mabibili sa power nito. Ito pa may anti-wheelie pa to. Kahit malakas ang power, talagang humahagupit.
importante yan, torque, eh. Pag sumisingit ka, hindi ka nabibitin. Kasi dapat, pag sumingit ka, mabilis. Bago pa makapag-isip yung nasa kotse mo na kumanan o kumaliwa, yun ang dahilan kaya kailangan mo ng torque, eh. Dapat pag sumingit ka, hindi ka alanganin. Kumapantay. Kasi may mga na kumakabig muna bago tumingin sa side mirror. Ang dami niyan sa Pilipinas, mga kamote. Yung pinagmaneho mo ng sasakyan na walang kaalam-alam, walang training. Dami niyan sa Pilipinas. Hindi nagsisignal light. Kaya bigla na lang kumakabig ng walang sa kaliwa sa kanan. True yan sa driving school, eh. Huwag aasa sa side mirror. Titingin ka talaga. Sa Pilipinas, baligtad, eh. Yung ibang mga kamote na walang nag-aral, wala nang tingin sa gilid. Hindi pa tumitingin sa side mirror. Dire-diretso lang. Tapos may mga gago pa dyan na pag may motor, lalo na pag naka-big bike, gusto nilang pinahan. Kaya dapat hindi ka mabitin sa motor mo. Kailangan malakas talaga yung torque. Ewan ko ba, merong mga insecure na pag pinantayan mo, lalo nilang bibili. O dilagpasan mo. Tulad nun, nung palapit ka na, tsaka niya bibilisan. O pag ginataw mo, wala siya magawa. Kasi mabilis na. Diba? Dito na lang po muna tayo. Susunod nating night ride sa gabi.